Mapagpalang araw mga kabayan. Ngayon naman ang aking isi-share sa inyo ay ang pagtatanim ko ng kamatis. Kita nyo medyo matanda na yung kamatis at buwan napabayaan ko dito sa seedling tray dahil nga medyo marami akong ginagawa. Ngayon dito ko itatanim dito sa pasong ito kukuhanin ko na mga kabayan. Yan, kita ninyo. Ito buhay na dahil kita nyo ginamit kong lupa dito sa nagpunlaan ay kokopet. Kita nyo. Napakaganda. Kaya napakahalaga ng kokopit sa ating mga pananim. At siya nga pala mga kabayan, yun nga pala ginamit ko ding lupa dito, yung potting mix niya, yun yung gaya ng dati, carbonized rice hull, kokopit, topsoil, at saka yung cow manure. Ngayon, kung meron naman kayong chicken manure, bat manure, yung tayo ng kabag, tayo ng kuniho na napakaayos din. Ngayon lang ang gagamitin na yung tuyo na, huwag kayong gagamit ng sariwa at yung acidic, lalong hindi gaganda ang ating halaman. Baka magkaroon pa ng problema sa paglaki, babanso. Kailangan tuyong-tuyo, bibilad sa araw bago ihalo dito sa soil potting mix. At ito mga kabayan, gagawin ko dito ay akong ibabaw nung hanggang dito. Dahil pag mahaba ang baw nito, dumadami yung kanyang ugat. Mas maraming ugat, mas marami yung bunga. So yan mga kabayan, ganito yung aking ginagawa sa pagtatanim. Yan. Yan, kita nyo, mahaba ang baon. Yan. At ating babawasan yung dahon na nakabaon. Babawasan ng ibang dahon sa baba. Ayan. Hanggang doon, dahil mas maganda nga, nakakuha pa siya nakabaon sa lupa yung kalahati para mas marami ang ugat. Mas matibay. Gagawin na nating 4 na puno para mas marami ang kanyang bunga. At ito naman lalagyan ko ng pinakakabagan sa taas. At ngayon naman ay aking didiligin na itong aking tinanim na kamatis. At after 1 week na aking may itanim, didiligan ko naman ng molasses para yung kanyang lupa ay maging mataba at pampatibay ng ugat para madali siyang lumaki. Mga kabayan, ilalagay ko ito sa maliwanag na abot na sikat ng araw, pero hindi direkta dahil bago pa siyang tanim. After 22 days, ay ito na mga kabayan. Maganda na yung kanyang bulas ng aking i-transplant na tomato. Yan. Kita nyo at may buko na. At ngayon gagawin ko naman, babawasan ko ng dahon sa baba para makapasok ng hangin at nang siya lalong gumanda yung kanyang bulas at mamunga ng mas marami. Kabayan, aking babawasan ng mga dahon para ang kamatis ay mag-concentrate sa pamumunga at pamumulaklak, hindi yung dahon ng mas marami. Kita ninyo, 22 days lang, napakaganda na ng kanyang bulas. At ito, may bunga na nga. Simula nung aking itinanim. So yan mga kabayan, napakaganda ngayon ng aking mabawasan ng dahon yung baba. Kita nyo, luminis at madaling nakakapasok ang mga hangin at saka ito yung aking daragdagan ng organikong pataba. At ito, kita ninyo, may bulaklak na rin. Dahil ito nung itinanim ko ay matanda na, ay kaya mabilis niyang magkaroon ng bulaklak. Yan, mga kabayan, ito na ngayon yung aking kamatis pagkaraan ng 50 days. Unti-unti na siyang nahihinog at kita naman ninyo, magaganda ang bulas ng kanyang bunga, Yan. Ganyan lamang ang pamamaraan ng pagtatanim mga kabayan. Kahit dito lang sa mga paso na plastic, yung mga plastic container, pwede kayo makapagtanim ng kamatis o kahit talong. Kung wala kayong lupa at kayo mahilig mag-garden, ito ang inyong gawin. Ayan. Basta nyo lang alagaan ng dilig at monitoring sa mga maninira ng mga kulisap at yan, kita nyo. Yan. Kung kayo may tanim na mga 20 puno nito, kahit sa bahay lang, ay malaking tipid na, hindi na kayo bibili pag nagtagmahal ang kamatis. So yan mga kabayan, hanggang dito na lamang at naway nagustuhan ninyo.
ang ginawa kong pamamaraan sa pagtatanim ng kamatis. Good luck and good health. Mapagparang araw sa inyong lahat at pakipindot ng notification bell para kayo updated sa aking channel.